Ako si Edgar Mihorada. Suportado ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura by 2028 presidential election. Solid Duterte ho. Okay? Magandang araw po sa ating lahat. Gawin ko lang itong reaction itong opinion ko lang naman to ha. Akin lang ho ito ha. Hindi ho ako dito na sa iba na hindi ako nag sa iba na mayroon silang mga komentaryo ba nito. Basta akin lang ho ito. Kung mayroon ba silang naisip na ganito, naisip ko lang ho ito ngayon. Sabi ko, si VP Sara ay kakandidato na talaga pagka-presidente by 2028. So, sulit tayo ha, sulit tayo sa kay VP Sara. Wag lang ang kanyang naisip ng iba na si Amy Marcos daw ang kanyang vice presidente dito. Kapag si VP Sara tatakbo pagka-presidente, hindi talaga ko. Pag si Amy ang kanyang kukunin na vice president, Sara lang talaga ako. Kasi nung nakaraan kasi, at least yun, vice presidente siya. Si Marcos ang nagiging kanyang presidente. So hindi namin binoto yon, iba yung binoto namin. So ito ngayon, kapag Marcos ang kanyang vice presidente, Amy Marcos halimbawa, Sara lang talaga tayo. Yung vice presidente niya, sa English pa, forget na tayo dyan. Hindi na natin suportaan yan si Amy Marcos kasi wala na talaga kung tiwala dyan sa kay Amy Marcos ha. At least, sa ngayon pa lang, napag-isipan ko na ito. Depende na rin yan sa inyo kung sino talaga yung gusto ninyong magiging vice presidente. Kasi mayroon ako naisip dito ngayon na bakit hindi? Kasi naghanap na sila ngayon ng sinong katandim ni VP Sara. Ang daming lumulutang ng mga pangalan. Isa na nga dito si Amy Marcos, ito si Rodante Marcoleta, itong si Robin Padilla, ito sino pang dito? Na si Bongo. Although si Bongo okay rin naman. Pero ang pinaka sa akin, ang pinaka gusto ko talaga na magiging vice president niya, kung just in case man lang na tatakbo man ito si Basti na lang. Ha? Duterte tayo dito. Ako ha, yan ang gusto ko. Either Pulong, basta Duterte. Yan ang sulit talaga. Bakit di ipopush yung mga ganyan? Kaysa mga ganyan pa Amy Marcos. Bakit si Amy ang naisip sa iba? Nakikita ko dito kay Amy Marcos kapag nanalo rin itong vice presidente halimbawa, mamaya kung anong plano ni VP Sara dito sa kapatid niya, ipakulong ko tong kapatid mo, baka mamaya siya mismo ay wag naman friend, wag naman namin ipakulong yung kapatid ko kasi hindi natin alam. Sabihin na naman ni VP Sara, i-hair follicle yung kapatid mo, tatawag tayo ng ganito kasi wala nang kapangyarihan si Bongbong Marcos Baka mamaya yan na namang maghahadlang-hadlang dyan sa plano ni VP Sara. Itong mga kaso na haharapin ni Bongbong Marcos itong pag nawala to sa kanyang posisyon na by 2028. Maniwala ba kayo dito kay Bongbong Marcos kapag si VP Sara ang presidente, wala tong kaso na haharapin? Naku, ang daming kaso dito ha. Kaya ito ngayon ang nagiging problema dito sa kay Bongbong Marcos na hindi niya alam kung sino ang kanilang magiging kandidato pagka-presidente kasi mukhang mapipilitan yata talaga sila dito kay Leni Robredo. At itong Leni Robredo na gustong makipag-alyansa dito kay Bongbong Marcos, malabo din. Kasi ang daming tutol. Lalo itong apo ni Cory Aquino, itong mukhang mongoloid. Itong si Kiko ba ito? Kiko D. Paco. Hindi ko kasi type yung magsalita na ba? Parang hindi tumitingin sa nag-i-interview sa kanya. Yung muyuko ganyan. Parang nalasing sa tuba. Itong tao na to. Matindi ang utak nitong si Kiko nga yata. Kiko D.
mukhang mongoloid eh. Ang tingin ko tao na to, tumaba pa naman. Sabi ko, di na yata ito gumagamit. Kasi tumaba siya ngayon eh. Iba kasi siya pag ano, iba yung kumpas ng katawan niya, kumpas ng ulo niya na nakayuko pag ini-interview. Tapos pag ganun-ganun, ang likot ba? Sabi ko, anong mayroon itong tao na to? Na parang ano ka sa kanya ba? Makikita ka parang may kakaiba kang mapapansin sa kanya kasi interview ka dapat focus ka doon sa nag-interview sa'yo. Tumitingin ka sa camera, tumitingin ka sa tao na nag-interview siya. Kaya lang, ito siya iba eh. Nakayuko na nakapikit ang mata o kaya nakatingala ng ganun. Kung anong mayroon tong tao na to? Anak pa naman ng ano to? Apo pa naman ng nagiging presidente. Apo ng nagiging senador. Apo, pamangkin din sa nagiging presidente. Kaya lang, may pakaano rin eh. May nakikita ko sa kanya bukod dun sa kanyang pakamungguloid, parang may pakabading din siya. Hindi ko alam kung ano talagang personalidad itong tao na to. So, yan ang tutol na magiging aanib si Leni Robredo dito sa mga Marcos. Si Leni Robredo naman, nakikita ko, bantulot din ang kanyang loob dito sa kay Bongbong Marcos. Ang dami niyang binibitiyawan noon na mga salita against kay Bongbong Marcos. Lalo na noong na nagprotesta to si Bongbong Marcos na tinalo ni Leni Robredo to nung sa Vice President. Ang dami nilang mga si Leni Robredo mismo, ang dami niyang pasaring dito kay Bongbong Marcos. Ngayon, nag-iba na ang kanyang pananaw kay Bongbong Marcos. Parang suportado niya si Bongbong Marcos pero sa ibang pamamaraan siguro. Kaya lang, pagdating siguro sa makipagtandem, itong mga Marcos at saka itong mga Robredo, ang nakikita ko dito kasi ang napaka-weak talaga dito na yung nila, pag-alyansa dito sila. Si Bongbong Marcos pa din, nakikita ko dito. Although si Bongbong Marcos, siya ang presidente na sa kanyang makinarya. Pero, pagdating kasi sa mga funding, alam ko na kung ano ang mayroon dito sa kay Bongbong Marcos. Sino ang sinong magiging campaign manager kung sakali man. Mamumroblema yan sigurado kasi itong nabanggit ko na ito, yung nakaraan lang na eleksyon, yung alyansa nila. Kaya nga di sila makapenetrate sa Visayas at Mindanao dahil wala ho sila mga funding noon. Yung ibang mga kandidato noon, kanya-kanya ho sila ng pulasan na lang kung sino yung pupunta sa Mindanao, lalo na ho yung mga iba dyan na mainit ang ulo ng taga Visayas at Mindanao, hindi sila pinapansin doon. Minsan yung mga rally nila, parang ang mga tao doon hindi ganado, lalo pag nandun si Bongbong Marcos. So nakapenetrate lang tong alyansa noong time na yon doon sa Leyte, doon sa teritoryo ni Martin Romualdez, pero yung sa ibang mga parte sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, hindi sila makapunta-punta. Lalo sa Mindanao. Kasi ang daming mga dapat rally sa Mindanao na ginawa nila doon, kansilado ho yun. Ang ginawa nila doon, yung iba, isa-isa na lang pumunta ng Mindanao. Parang nag-ikot na lang sila na hindi na sila grupo. So, para sa akin, kapag Duterte, either Pulong o Baste, magandang laban ito magandang tandem ito. First time din sa Pilipinas, magkapatid tumakbo. Anong problema? Kung Duterte ang tatakbo, magtandem, di naman yan labag sa batas. Siguro kapag ito yung magiging ni VP Sara na, yung kapatid ko na lang ang bitbitin ko pagiging vice presidente. Kung manalo tong vice presidente niya, kung may maglakas loob mag-impeach kay VP Sara, impeach nila halimbawa, ang papalit kapatid niya, Duterte pa din. Yan naman ang gusto natin, di ba? Na itong Pilipinas, hawak na itong mga Duterte ngayon kasi ano ba nangyari si Bongbong Marcos nang pumalit sa kay dating Pangulong Duterte? Para tayong dinaanan ng bagyo lahat. Nagkabulingit ang Pilipinas. Wala na sa tamang direksyon sa totoo lang Kasi gawa nitong presidente natin na wala talaga siyang planong matino sa kanyang administrasyon. Ito nga
2 taon na lang halos ang kanyang natitira. Ano pa bang plano ang gusto niya? Ang kanyang plano ngayon, pag pumunta sa iba-ibang lugar, pupunta to sa ibang lugar, parang nangangampanya pa din. O bukas, pupunta to ng ng Naga. Doon sa kay Leni Robredo, magkita daw ho to sila bukas. Kapag nandoon to bukas, bantayan nyo ang kanyang pag nag-speech doon, parang nangangampanya pa din. Ang estilo pa rin ni Bongbong Marcos kasi ngayon, kandidato pa rin siya pagka-presidente. Di niya naisip na presidente na siya. Plano pa rin ang kanyang mga sasabihin doon sa pupuntahan niya. Hindi na plano dapat. Kasi gawa ng 4 na taon ka na sa pagka-presidente mo, hindi na yan plano. Ang gagawin mo ngayon, ipatupad mo na yung mga plano mo noong nasa 1 taon ka pa lang pagka-presidente. Kaya lang ngayon, walang katapusang plano. Kawawa talaga tayo. Baon sa utang, wala tayong mga project na mga malalaki, walang aasahan dito. Kailan lang nabalitaan ito yung construction sa Pilipinas ngayon, bumagsak, walang nagpapagawa ngayon. Gawa dito sa mga flood control project na damay-damay na lahat ang mga construction dyan. Kaya imbis na may mga infrastructure na na atupagin ngayon sa gobyerno, wala eh. Anong niya? Patuloy ang kanyang ginagawa dito. Di ko alam kung sino yung mga advisor ni Bongbong Marcos na hindi man matinong ang kanyang direction ngayon. O gawa talaga sa kanyang utak talaga na hindi talaga siya marunong magdala ng bansa. Kawawa ang mga nakapaligid nito na may gustong sabihin siguro na natalo sa isa. Ito lang yung gusto natin, Mr. President. Alam naman natin kung sino nakapaligid dyan ngayon. Dumikit lalo itong si Ralph Recto. 2 Rimulya, mga demonyo ho yan. Yan yung mga yan yung mga sa likuran ni Bongbong Marcos. Yung 2 Rimulya na yan. Yan ang nagpapasira lalo. Ito ngayon, kung matuloy itong Duterte sa itong 2028, ewan ko lang itong mga nagpupus ngayon sa anti-dynasty. Kung di ba yan sila mangonsumisyon dito sa Duterte na to. Gusto ko talaga, sabi ko, bakit maghanap pa si VP Sara ng maghanap ka pa ng magiging vice presidente mo, Robin Padilla, para sa akin. Loyalty lang naman si Robin Padilla eh. Isa pa, hindi siya abogado. Kung dito ka naman kay Marcoleta, abogado. Pero, malabo din lulusot. Hindi siya itong mga binabanggit nila na magiging running mate ni VP Sara. Malabo eh. Mahina eh. Sabi ko, bakit di sila mag-isip na kapatid ni VP Sara ang running mate? Puro Mindanao na ang tatakbo. At least, Presidente Mindanao, ang Vice Presidente galing Mindanao. Ba't wala nag-isip niyan na patakbuhin itong itong si Basti or ito si Pulong? Palagay ko si Pulong Duterte. Matatapos na ang kanyang termino ngayon sa pagka-congressman. Wala. Di rin natin alam kung tatakbo pa ito pagka-senador. Busy na lang to si Pulong kasi matatapos na ang kanyang termino pagka-congressman sa Davao City. Wala namang mawawala din sa kanila kasi mayroon naman silang mga hindi pamangkin, kapatid, mga kamag-anak din nila dyan sa sa Davao ang pagiging kapalit nila. Si Pulong, kapag kandidato to ng senador, mananalo din eh. Itong sa sunod na eleksyon, pag tatakbo to pagka-senador, mananalo. Si Pulong Duterte, iba ngayon ang mga Duterte kasi gawa kasi nitong pang-aapi sa mga kalaban sa politika ang ginagawa nila ngayon. So, problemado to kapag Duterte ang magiging magtandem itong 2028. Ewan ko lang. Baka itong mga aligaga na ngayon kung sino ang patakbuhin sa administrasyon. Walang kandidato ang administrasyon ngayon. Sinong nila ngayon? Nakatutok sila ngayon. Martin Romualdez wala na. Di na sila nakapokus kay Martin Romualdez.
Na ano ba? Nabalita ba si Martin Romualdez na yan ang first option ngayon ni Bongbong Marcos? Hindi na. Mapipilitan sila dito kay Leni Robredo kasi ang hinahanap ngayon ng administrasyon, yung pwede man lang didikit kay VP Sara. Pag sa ano naman sa survey, ang layo pa rin. Kumakain ng alikabok si Leni Robredo dito kay VP Sara. Ito si Leni Robredo, hindi pa naman to nag-declare na tatakbo siya. Pero kapag mag-usap to ng seryosohan, tatakbo to. Kasi ito si Leni Robredo kasi wala to siyang paninindigan eh. Noon pa yan eh. 'Di ba? Sabi niya dati na hindi siya tatakbo pagka-presidente. Pero nung bandang huli tumakbo din. Mayroong interview si dating Yumaong Mike Enriquez na natawa nga ako na panood yun eh. Na hindi na siya tatakbo pero bandang huli tumakbo din para si Leni Robredo. So, mas maganda rin na subukan ulit ni Leni Robredo na tatakbo siya para babae sa babae ba ang maghaharap dito. Puro abogada. So, si Leni Robredo, Luzon. So, magandang laban to kung si Leni Robredo ang magiging ni VP Sara kalaban. Kasi Luzon siya, pagpunta niya sa Visayas at Mindanao, teritoryo ni VP Sara yun. Ang Luzon, hindi naman din masulid ni Leni Robredo. So maganda. Sige, tuloy nyo, Bongbong Marcos. Bukas, pagpunta mo ng Naga, di kain-kain mo na kayo, pag-isipan mo kung paano mo i-approach yung Leni Robredo na, yung magiging manok. Grabe ngayon, nung nag-declare si VP Sara na kakandidato pagka-presidente sa 2028, ang mga sabi nila malayo pa daw, bakit sila ngayon aligaga na kung sino ang kukunin sa administrasyon. Sila ngayon nataranta. Hindi natataranta si VP Sara. Sila ang kalaban ngayon ni VP Sara ang natataranta na ng gusto. Nervyoso na sila at takot na sila kung anong gagawin talaga nila. Kasi mga tao ngayon, magbasa kayo sa mga social media. Tingnan nyo sa mga social media ngayon. Yung mga post dyan patungkol kay VP Sara. Parang lumilindol ang mga comment doon. Kahit sa ang social media, pumunta kayo. Facebook, YouTube, kahit saan, TikTok, kung mapanood ninyo mga video yan patungkol kay VP Sara, tingnan nyo mga komentaryo. Sinusugod yan doon. Talagang umaapaw ang suporta kay VP Sara sa social media. Makikita na natin to, itong mga kalaban ni VP Sara ngayon. Wala, lubog talaga. Talagang hirap sila makakaahon dito. So tandaan natin Duterte, either pulong o basti. Yan ang gusto ko talagang mangyari. Kasi solid yan. Mahirap tibagin yan. Mahirap banggain ho yan.